Kritikantan, Tagalog Horror Stories. Ano ka ba namang bata ka? Para kang pako. Kung hindi ka pukpukin ay hindi ka kikilos, ani Aling Dara na nakapamewang pa. Siya ang nanay ni RG na nanggagalaiti sa galit. Ilang beses na kasi itong nagpabalik-balik sa kwarto ng anak para gisingin ito. Ngunit nakahilata pa rin ang binatilyo. Mabigat talaga ang katawan ni RG. Dahil mataas na ang sikat ng araw, ay wala pa rin siyang balak na bumangon sa higaan. Kaya pang malakasang panenermon ang inaabot niya sa kanyang nanay. "Inay, nasaan na po ba yung kape?" Nasa harapan na nito ang pagkain. Ngunit tinatamad pa yata itong umuya. "Diyos ko namang bata ka, ayun o, nasa tabi mo lang. Tutuklawin ka na lamang, hindi mo pa nakikita." Napabuntong hininga na lamang si Aling Dara sa napakatinding katamaran ng anak. Lumangit-ngit ang silya ng pag-upo ni RG. Para bang bibigay na ang paa ng upuan sa sobrang bigat niya. "Aba RG, pagkatapos mo dyan, ayusin mo naman ang mga lumalangit-ngit dito sa bahay. Hindi yung puro ka lang hilata dyan. Tingnan mo yung silyang inuupuan mo, uuga-uga na. Mano mang ayusin mo yan." Inis na usal ng babae. Tumayo na lamang si RG para lumabas upang umiwas sa panenermon ng kanyang nanay. Kamuntik pa siyang mauntog sa nakausling kahoy sa may hagdanan. "Oh, kita mo na," ani Aling Dara na sumunod sa kanya. "Ilang beses ka nang nauuntog dyan, pero hindi mo man lang maisipang lagariin yung kahoy na yan. Parang wala tuloy lalaki dito sa bahay." Ang daming gustong ipaayos ng kanyang ina. "Wala naman tayong gamit na lagari at martilyo eh." Pag-angal ni RG. "Abay, manghiram ka. Ang dami nating diyang kapitbahay, mahirap ba yun?" Inis na sabi ni Aling Dara. "Hay nako RG, magkaroon ka naman ng diskarte." Napakalayo ng bahay ng matandang karpinterong si Mang Lodan. Para manghiram ng gamit, kailangan pa niyang tumawid sa mahabang pilapil upang marating ang kubo ni Mang Lodan. Kung hindi naman niya susundin ang utos ni Aling Dara, ay hindi ito titigil sa kakaputak. "Kapag minamalas ka nga naman," ani RG na nakabusangot pa. Sa ganitong katanghalian at tirik na tirik ang araw, ay talagang napakainit, lalo na kung maglalakad sa pilapil. Tuloy ay parang naiisip niya na para bang nasa dulo pa ng mundo ang kubo ni Mang Lodan. Dati-rati naman kasi ay pakalat-kalat lamang si Mang Lodan. Lagi yung nakatambay sa kanto at naghihintay ng tatawag para magpaayos o magpagawa ng bahay. Ilang buwan na nga ba niyang hindi nakikita ang matandang karpintero? Para bang nasa 5 buwan na. Nakuha ng bagyuhin ng lugar nila, ngunit walang nagpakitang Mang Lodan. Hindi kaya kinain na siya ng lupa? Yan ang nasa isip ng binatilyo. Lumabas si RG para pumunta sa bahay ng karpinterong si Mang Lodan. Mahaba-haba din ang daan na lalakarin niya. Isa pa ay maputik sa pilapil. Hindi pa nga siya nakakarating sa lugar, ay hingal kabayo na si RG. Sobrang init ng sikat ng araw. Nang dahil sa init ay napapikit siya ng madiin at pinunasan ng tagaktak na pawis na nasa mukha nito. Ngunit pagdilat niya, ay iba na ang eksenang nakita niya. Nakita niya ang grupo ng mga kabataang bumababa sa kotse. Pawang duguan ng mga iyon. Waring nagpapakarga ng gasolina. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Wala namang gasolinahan sa palayan at lalong walang kotse o tao doon. Tulog pa yata ang diwa ni RG at kung ano-ano na lang ang nakikita niya. Sa di malamang dahilan ay waring naliligaw siya. Dahil ang natatanaw niya ay farmhouse at hindi ang kubo ni Mang Lodan. Mula roon ay nakita pa niyang pumasok ang grupo ng mga kabataan sa loob. Para bang ang bagal na animoy slow motion ng hakbang ng mga ito. Kasunod noon ay ang para bang kalunos-lunos na sigawan. Mga sigaw sa katanghaliang tapat ang narinig ni RG. Ngunit sa isang iglap
ay walang tao sa paligid. Dinadaya ba siya ng kanyang paningin at pandinig? Maya-maya pa ay naalala niya ang kanyang napanood na pelikula. Naisip niya kung paano atakihin ng killer ang mga kabataan na biktima gamit ang martilyo at demotor na lagare na para bang kinatay na baboy, at kung paano niya isabit sa meat hook ang mga biktima ng kanyang pamamaslang. Bigla ay natakot si RG sa malikot na guni-guni. Bakit ba siya dinadalaw ng mga nakakatakot na pangitain? Halos lukuban siya ng takot dahil doon. Kasunod noon ay napansin na lamang niya na nasa tabi na siya ng pinto. "Tao po! Tao po!" Kumatok si RG sa bahay sa gitna ng bukid. Walang tao, pero parang may umuungol. Waring babaeng binusala ng panyo ang bibig. Sumilip siya mula sa siwang ng pinto. Pagtingin niya sa sala, ay nakita niya ang babaeng nakatali sa silya. Dahil sa pagpupumiglas ng babaeng iyon, naalala niya ang karakter na ganitong-ganito ang eksena sa horror film na napanood niya. At ang kamay noon ay nagdurugo. Gustong sumigaw ni RG. Ngunit walang lumalabas na boses mula sa kanya. Napaatras si RG at muntik pang mapatid sa nakahandusay na katawan sa sahig. Putol-putol na katawan. Napatakbo siya sa labas na para bang may hinahabol na eksena ang kanyang mga mata. Kung ito ay panaginip, gusto na niyang dumilat. Gusto na niyang magising. Sa labas ay kitang-kita niya ang tumatakbong babae, patakas habang hinahabol ng salarin, at iwinawas-iwas ang hawak na lagaring demotor. Para talaga itong eksena sa pelikulang napanood niya. Nagtatatakbo ang babae habang hinahabol nito ng lalaking may hawak na lagari, na para bang anumang oras ay dadapo ang talim sa katawan ng babae para gutay-gutayin. Kilabot ang gumapang sa katawan ni RG, lalo pat nakita niya ang mukha ng mamamaslang, at nakakakilabot itong nakangisi sa kanya. Muling napaatras si RG. Napasalampak siya sa putik sa sobrang takot, at hindi niya namalayan na naihina pala siya sa kanyang salawal. Totoo ba ang nakikita niya? O dinadaya lang siya ng kanyang paningin? Maya-maya ay wala na ang farmhouse. Wala na rin ang babae at ang mamamaslang. Epekto lang kaya ito ng sobrang init? Kung ano-ano tuloy ang nakikita niya. Mabilis niyang iniling-iling ang ulo. Gising na siya at hindi na nananaginip pa. Naalala na naman niya ang napanood sa pelikula tungkol sa mamamaslang na kumikitil ng buhay sa pamamagitan ng lagari ng troso. May narinig nga siyang totoo ang istoryang yun, at hindi lang sa pelikula. Ang mamamaslang ay mahilig mangolekta ng bahagi ng katawan ng mga tao para gawing dekorasyon sa loob ng kanyang bahay, at ang balat ng tao ang ginagamit niya sa paggawa ng maskara at damit. Iba rin ang trip ng kriminal na yon. Tumayo si RG at ipinagpag ang putik na kumapit sa kanyang damit. Para siyang nakipagbuno sa 10 kalabaw. Muli niyang nilakad ang pilapil papunta sa bahay ng karpinterong si Mang Lodan. Nag-iisa lang sa buhay ang matanda, at ang bahay na tinutuluyan nito sa dulo na hindi pangangahasang puntahan ng kahit na sino. Kung kikitilin ng buhay mo doon ay wala kang kalaban-laban, lalo na't walang kapitbahay. Kahit magsisigaw ay walang makakarinig. Sa daan ay naamoy niya ang tila ba nabubulok na laman. Tinatangay ng hangin ang masangsang na amoy, nakakasulasok. Animoy nanggagaling sa kubo ni Mang Lodan. Tahimik na tahimik sa loob, na para bang walang katao-tao. "Mang Lodan? Mang Lodan!" Tawag ni RG na nasa labas ng bakod. Ngunit walang sagot.
Pero nakarinig siya ng kaluskos. Makaraan ng ilang saglit ay nakarinig siya na tila ba kinikiskis na metal, na para bang naghahasa ng talim. Nakakangilo sa ngipin ang tunog na iyon. Mang Lodan, muling tawag ni RG. Bakit kaya hindi sumasagot ang matandang karpintero? Samantalang dati, kapag may tumatawag dito mula sa labas ng kanyang bahay, ay agad nitong sinasalubong. Ngayon ay para bang ayaw siyang labasin. May 5 buwan na rin niyang hindi nakikita si Mang Lodan. Usap-usapan nga sa kanilang lugar na baka inatake na ang matanda. Wala itong kasama, sakaling atakihin nga. Siguradong masasawi na lang siya ng dilatang mata. Saglit pa ay may narinig siyang malakas na paghampas. Mang Lodan, lumabas ho kayo. Ano ho bang nangyayari dyan? Nang biglang umingit ang pinto. Mula sa pintong iyon ay lumabas si Mang Lodan na may talsik pang animoy pulang pintura sa mukha. Mang Lodan, may masama ho bang nangyari sa inyo? Tanong pa ni RG. Nang may maamoy siyang hindi maganda. Hindi sumasagot ang matanda at nakayuko lamang ito. Mailapang mata at tila ba may kinakatakutan kung ano. Sumagot ho kayo. Bakit ba parang takot na takot ho kayo? Hindi niya mailarawan ang takot na bumabalot sa mukha ni Mang Lodan. Nang ibuka ni Mang Lodan ang bibig, ay nanghilakbot si RG dahil putol ang dila ng karpintero. Bago pa niya tanungin kung ano ang nangyari dito, ay muli siyang nakarinig ng kaluskos na nanggagaling sa loob ng bahay. May kasama ho ba kayo? Tanong niya na gustong makasiguro. Masakit sa tenga ang tunog ng nagkikiskisang metal, nilalagaring bakal at pumupukpok na martilyo. Para bang may konsyerto ng mga hormentado sa loob. Kasunod noon ay para bang may hinihilang bakal. At lalo pang tumindi ang bahid ng takot sa mukha ng matanda. Gusto niyang hilahin si Mang Lodan at sabihing tumakbo na tayo. Ngunit paano siya tatakbo? Gayong parang ipinako na ang paa niya sa lupa at waring hindi siya makagalaw. Si Mang Lodan naman ay gustong sumigaw, ngunit hindi makasigaw. Lalo pat naririnig nila ang tila ba nilalagaring katawan. Maya-maya pa ay humagis sa tabi ng matanda ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ulo, kamay, braso, paa at binti. At ang kasunod na lumabas ay ang mukha ng mamamaslang na may maskarang gawa sa balat ng tao. Isang karakter na sa bangungot lang makikita. Nakaharang si RG sa pinto at hindi makagalaw. Papalapit na ang halimaw na kriminal. Ngunit bago pa man mapasigaw si RG, ay nilagari na nito ang harang sa pintong daraanan.